Hi, kamusta kayo? Kuya Mike po, nagbabalik. Mamaya po, pag uwi ko ng bahay, pag-usapan po natin yung regarding po sa pag-verify po ng inyong mga kontrata dito sa Finland at kung kayo po ay uuwi sa Pilipinas. Mamaya po, pag-usapan po natin yan at ako po ay namili dito po sa Hakanyeme. Maraming salamat po. Hi, kamusta po? Mike in Finland po. Nagbabalik po tayo. Discuss po natin yung regarding doon sa mga sino ba ang mga dapat kumuha ng ating verified or verification of contract natin. Lalo-lalo na syempre yung mga uwi ng Pilipinas. Sino-sino nga ba ang dapat? Una po yung mga nagpalit ng company. Syempre yung mga nag-cost count, syempre kasama na yan yung mga nag-cost country. And then yung mga na-promote. Dati kayong ranks, ngayon naging supervisor kayo. Or po yung mga nadagdagan ng sahod, mga ganun, mga tumaas po yung kanilang mga sahod, and then yung mga nabago po yung kanilang mga job site na tinatawag natin. At kung may nakalimutan pa ako dyan sa mga yan, pakicheck na lang po sa dmw.gov.ph po. Nandyan po yung ating sa screen po natin or dyan sa POEA para po mas lalo po tayo maging clear kung sino po yung mga dapat na kumuha ng verified contract na yan. At bakit ba? Para saan ba yung verified contract na yan? Kasi po yan yung verified contract, lalong-lalo na po kung kayo po ay pabalik na sa inyong bakasyon, galing kayo ng Pilipinas at pabalik na po kayo dito sa abroad. Hinahanap po kasi yan, lalong-lalo na yung ating extended OEC na tinatawag. Saka isa rin yan sa hinahanap sa immigration yan sa Pilipinas, sa atin yan sa Pilipinas. Bakit nga ba ako kumuha? Kumuha naman ako kasi nga, dalawa kasi yung company ko rito in case na hanapin sa akin ng migre dyan sa atin sa Pilipinas is nakaready na yung aking verified contract. Kaya ako biglang kumuha niya. At least okay lang. At least na-experience ko kung paano kumuha. At paano ba kumuha ng verified or verification contract dito sa Finland. Una po, kailangan po kayo mag-request sa inyong company ng original po. Take note po, original po na English copy ng inyong kontrata. Kailangan po naka-English po yan kasi po ipapanotaryo po niyan. Yun po yung pangalawang step po natin. Ipapanotaryo niyo po yan sa dbb.fi kung saan po tayo nagpaparehistro o yung kumukuha po tayo rito ng maestrati o yung tinatawag natin na identity dito natin dito sa Finland, yung ating mga maestrati number, kung saan tayo kumukuha, di ba? Doon yun ipapa-notaryo. Ayan po yung sa screen po natin. I-click nyo lang po dyan yung ating notarization documents, and then pagkatapos nyo pong i-click yan, nandyan na po yung day kung kailan po nyo gusto magpa-schedule. And syempre, kapag nandyan na po kayo sa dbb.fi, syempre, kailangan po dala-dala nyo na po yung mga dokumento, yung English copy ng inyong kontrata. Kailangan po handwritten po yung pirma doon. And then, or kaya yung may stamp ng inyong employer. Yan po yung kanilang hinahanap. And then, syempre, dalhin nyo na po yung inyong passport. And then, syempre, yung mga valid ID po ninyo. Okay po? Pagka yan po ay naging notaryo na po yan ng DBB, kayo naman po ay pupunta or kaya pwede kayong mag-mail na lang po sa Ministry of Foreign Affairs dito po sa Finland para naman po yan po sa pag-legalize. Okay po? Bali po, lang po natin, i-recap lang po natin kung ano po yung mga dapat gawin. Una, nakakuha na po tayo ng English copy. Nag-request na tayo ng English copy na original sa ating employer. Kailangan po English copy, may signature ng employer o kaya may stamp po ng employer. At pagkatapos po nun, magpapa-schedule po kayo ng notaryo po dyan po sa dbb.fi. And then pagka na-notaryo na po yan, pwede nyo pong email or kaya pwede nyo pong puntahan sa Ministry of Foreign Affairs para po sa pagpapalegalize. Okay po? Sundan po ninyo, no? Ipa-flash ko na lang po dyan yung ating address. And then kung gusto nyong email, nandiyan lang po yung address dyan sa screen natin, yung ating Ministry of Foreign Affairs dito po sa Finland. Okay po. Sa pang-apat po natin na step po para po sa verification ng ating mga kontrata,
pwede nyo pong i-email or pwede nyo pong tawagan or i-text si Ma'am Kaupanen. Ayan po yung kanilang address. Ayan po yung ating Philippine Consulate dito po sa Finland, sa Espoo po yan. Nandiyan na po sa screen natin kung paano po kayo sa kanya makakahingi ng schedule para naman po sa pagbe-verify naman po ng inyong kontrata. At magkano po? At ilang linggo ko ba yung sinansak? Ako kasi may trabaho, siguro mga 1 week ko pong na-process po yan. Kasi po, kung wala po kayong trabaho, I think siguro mga 3 days lang po yan. Kasi nagpa-schedule pa tayo, humingi pa tayo ng schedule sa kay Ma'am Kaupanen diyan sa consulate sa Philippines diyan dito sa atin sa Finland. Kaya po natagalan po ako ng bagya. At syempre po maglaan na rin po kayo ng pambayad. Ay siguro parang tagakatanda ko, parang hindi naman po ata umabot yan ng mga 80 euro yung aking binayaran sa lahat ng yan. Kaya po ulitin po natin, English copy po ng inyong request na kontrata sa inyong employer. Kailangan po handwritten or kaya may stamp po ng inyong employer. Bawal po yung print or bawal po yung pinaka-photocopy lang. Hindi po tatanggapin yan ng notaryo. And then second one po, papa-schedule po kayo ng notaryo dyan po sa ating dbb.fi. And then pagpunta po ninyo doon, naka-ready na dapat yung inyong mga kontrata, yung English copy na inyong kontrata, yung inyong mga IDs. And then yung dalhin nyo na rin po yung passport, baka in case po na namin sa inyo. And then po, pagkatapos po ninyo nun, pwede kayong mag-walk-in or pwede nyo pong ipadala through mail yung inyong notaryo na pong kontrata sa Ministry of Foreign Affairs po na ipinlash ko na po sa ating screen. And then po, pwede nyo pong kontakin or mag-email din po kayo kay Ma'am Maria Kaupanen ng Consulate ng Pilipinas po dito sa Finland para po sa pag-verify po ng inyong kontrata. And then, yung payment po ninyo. Okay po, maraming salamat po at lagi ko pong sinasabi at lagi pong pinapaalala ni Kuya Mike. Put the God first. Maraming salamat po. Thank you po.